kumpiyansa sa Olympic Gold. Mahigit 100 kilo ng botya na ibebenta sana sa palengke sa Tarlac City, kumpiskado. Darito ang report. Sa palengke sana ang bagsak ng tipak-tipak na karneng botsang ito kung hindi pa nasabat ang pinagsanib na pwersa ng CIDG Tarlac at Tarlac City Police. Pinaghiwalay pang ikinarga sa isang tricycle at isang pickup truck ang may 140 kilo ng karne, pero pareho silang di lumusot sa otoridad. Arestado ang may dala ng tricycle at pickup na magkapatid pala, ang 20 anyos na si Jojo Magtoto at 23 anyos na si Reynante Magtoto. Maya-maya pa ay lumapit sa pickup ang ama ng dalawa na si Alex Magtoto. May pwesto pala ang pamilya sa palengke. Agad itong pinuntahan ng mga operatiba at dito natuklasang may supot-supot pang botsa ang nauna ng ipinuslit. Ayon kay Dr. Juliet Parairo, City Meat Inspector ng Tarlac, bigla raw naging laganap ngayong taon ang pagbebenta ng botsa sa kanilang lugar. Mula noong 2008 hanggang 2010, wala nang double dead na ganyang karami. Ngayon po napakarami nito at significant siya. Kaya naman tuloy ang paalala ng National Meat Inspection Service. Suriin ang mga bibilhing karne. Ang karneng botsa ay masangsang at ang kulay hindi pantay. Merong maputla at meron ding sobrang pula. Magtaka rin kung walang balat. Tinatanggalan kasi madalas ng balat ang double dead na karne sa dami ng pasa nito. Magduda rin kung masyadong mura ang halaga. At para makasiguro pa, tingnan kung may nakapasigil sa tindahan na certificate mula sa NMIS. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Samantala, ilang Noche Buena items sa Commonwealth Market, tumaas na ang presyo. Pero marami po ang namimili ngayon, lalo pat kabi-kabila na ang mga Christmas party. May live report si Dante Perello. Dante? Yes, Rhea, narito ang presyo ng ilan sa mga panghanda sa darating na Noche Buena na ating nakalap sa ating pag-iikot dito sa may Commonwealth Market. 130 pesos ang kilo ng manok habang 160 naman sa baboy at 240 sa baka. Ang pangpansit na bihon, 30 pesos ang kalahating kilo. Pagkanton, 20 pesos sa maliit at 35 pesos sa malaking plastic. 200 pesos naman ang kilo ng pangsahog na bell pepper. 60 pesos ang karot sa trepolyo. 80 pesos naman sa string beans at 40 pesos ang sayote. 30 pesos ang kalahating kilo ng macaroni at 50 pesos hanggang 95 pesos ang kilo ng pasta. Depende sa brand. 100 ang kilo ng bawang na panrekado at 48 pesos sa sibuyas. 80 hanggang 165 pesos naman ang hotdog kada kilo, depende rin sa brand. 50 to 55 pesos ang ketchup, depende rin sa brand. 35 ang bote ng mantika at 78 ang malaking tomato sauce. Ang fruit cocktail na panghimagas, 160 to 200 pesos ang malaki, depende sa brand. 43 to 45 pesos naman ang all-purpose cream. Sa keso, 40 to 45 pesos ang maliit. Ang presyo namin dito mataas dahil ang kuha namin mataas. Oh, tuwing Pasko ganyan eh. Mataas lahat. Oo, marami na po. Kasi yung iba kasi naghahanda sila para sa Christmas party nila. Tapos yung iba naman para pagdating ng Pasko, hindi na sila maghahabon ng sa dami ng tao pumupunta dito. Rhea, paalala lang sa ating mga kapuso na ang presyong ating nakalap ay maaaring magbago. Depende kasi yan sa pwesto at lugar ng pamilihan, pero di naman ito nagkakalayo. Yan ang update sa presyo ng bilihin dito sa Commonwealth Market. Balik sa'yo, Rhea. Maraming salamat, Dante Perello, nagulat live mula sa Commonwealth Market. Bureau of Fire Protection sa Bulacan, inilunsad ang kanilang Oplan Ingat Paputok. Layo nito na makaiwas sa disgrasya sa paggamit ng paputok sa pagsalubong sa 2011. Bilang bahagi ng kanilang kampanya, nag-motorcade ang mga tauhan ng BFP sa ilang bayan sa lalawigan. Pinaalala rin nila sa mga bibili ng paputok na patuloy na ipinatutupad ang no smoking at no testing sa loob ng 300-meter radius ng mga tindahan ng paputok. Kaugnay po ng balita nga, makasama natin si Bulacan Fire Marshal, Senior Superintendent Absalon Zipagan. Senior Superintendent Zipagan, good morning. Good morning, Igan. Para po sa kaalaman ng ating mga kapuso, maaari niyo po bang ipaliwanag itong Oplan Ingat Paputok? Yeah, nilunsad natin itong Oplan na pag-iingat Bulacan na kung saan tine-ere natin sa kanila na kung maaari tulungan tayo nitong mga nagtitinda ng mga paputok sa pag-disseminate ng mga impormasyon, sa pag-iingat,
sa paggamit ng paputok. Lalo na sa mga kabataan natin na dapat huwag paggamitin ng mga paputok at pabayaan na lang natin na yung mga matatanda ang gumamit at sila ang sanay magpaputok. May parusa ba dyan? Meron naman po sa PNP po dahil safety aspect po sa Bureau of Fire po. Mensahe po sa publiko, Superintendent, para po maging ligtas itong pagsalubong natin sa bagong taon. Iba yung pag-iingat po at kung maaari po sana wag na natin paggamitin ng paputok ang mga kabataan na kung saan karamihan sa mga na-aksidente ay mga bata at pabayaan na lang natin yung mga matatanda at sanay na gumamit dito na sila na lang ang magpaputok at manood na lang ang kabataan natin. Maraming salamat po. Good morning. Salamat po. Salamat po, Igat. Bulacan Fire Marshal Senior Superintendent Absalon Zipagan. Maliit na pampasaherong eroplano bumagsak sa Nepal. Patay po ang lahat ng 22 sakay nito. Galing ang eroplano sa isang Hindu temple at pabalik na sana sa kabisera ng Nepal. Pinaniniwala ang Bhutanese nationals ang karamihan sa mga biktima. Hindi pa rin malinaw kung ano ang naging sanhi ng plane crash. Unang chika na tayo, ating sa atin ni Luan D. Luan. Salamat, Igan. Star-studded ang annual Christmas in Washington TV special. Kabilang sa nag-perform ngayong taon ang Glee star na si Matthew Morrison na umawit ng Mele Kalikimata nang ibig sabihin ay Merry Christmas sa Hawaii. One way din daw ito bilang pagkilala kay President Barack Obama dahil doon siya ipinanganak. Present mismo si Obama pati na ang kanyang misis na si Michelle sa taping ng Christmas special. Si Ellen DeGeneres naman ang nag-host. Guest din sina Mariah Carey at Andrea Bocelli. Reese Witherspoon, Owen Wilson at Paul Rudd may bagong romantic comedy film. Masaya ang tatlo dahil nakatrabaho nila rito ang veteranong aktor na si Jack Nicholson. Kwento ni Reese, sobrang friendly ni Jack sa lahat ng nasa set at lagi itong enthusiastic sa pagkukwento. Iikot ang pelikula sa love triangle ng professional softball player na si Reese, corporate executive na si Paul at major league pitcher na si Owen. Gaganap si Jack bilang ama at confident ni Paul. I have more chika later, so stay tuned. Balik tayo kay Igan. Salamat, Luan. At makibalita na tayo sa lagay ng trapiko mula po kay Laban Yuver. Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito, mga kapuso. Medyo makulimlim pa ang ating kalangitan, pero ang ating kalsadahan kaya makulimlim para sa ating mga motorista. Eto na po, mga kapuso, unahin na po muna natin ang kahabaan ng Commonwealth Avenue dito sa may area ng Commonwealth. Nakikita ho natin medyo may konting choke point dito sa may area ng Commonwealth Market. Nahihirapan po makalusot yung ating mga motorista. Pero yung kaliwang bahaging lane, yung mga patungo naman po ng Fairview proper, ayan, ay makikita naman ho ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Mula naman po dyan, gamitin natin ang ating GMA traffic system. Nasa itaas sa kanang bahagi ang North Luzon Expressway sa may Balintawak. Yung pong kaliwa ay patungo ng EDSA at A. Bonifacio. Ang kanan naman ay patungo po ng Toll Plaza. Walang kaproblema. Sa ibaba niyan ay ang Skyway sa may Bikutan sa South. Makikita ho natin, mga kapuso, ganun din. Namamayagpag din po ang career ng ating mga motorista. Diyan sa may Skyway sa may Bikutan, yung pong kaliwa ay patungo ng Calabar Zone at yung kanan ay patungo po ng Maynila. Sa kaliwa naman ho sa ibaba ay ang EDSA Kamuning Flyover. Makikita ho sa kaliwa yung patungo ng monumento na walang problema, pero ang kanang bahaging lane, ibabaw man o ilalim, napakahaba na po ng pila hanggang banda po ng EDSA Cubao ay hirap na ang ating mga motorista. Dahil po ngayon ay Biyernes, asahan nyo na rin po magkaroon ng konting problema at pagsisikip ng daloy ng trapiko sa may Quezon Boulevard, dyan po sa may Quiapo area. May coding tayo ngayong araw, mga plaka hong nagtatapos sa numbers 9 and 0. And of course, sa ating mga motorista dyan, noong Martes daw po ay nagpasa ng resolusyon ng Metro Manila Development Authority ng pagtataas ng multa sa ating mga towing. Ayan, yung pong dating 200 pesos ay magiging 1,500 pesos para sa mga light vehicles. 2,500 pesos naman po sa mga medium vehicles at 3,000 pesos naman po sa mga mabibigat na bihikulo. Para daw po masigurado ng private at public vehicles na maayos ang kondisyon ng inyong mga sasakyan at hindi kayo matutuwa at hindi kayo magbabayad, kailangan ipacheck niyo po ang inyong mga sasakyan. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po naging isang reyna ng kalsada. Laban nyo, Bear! Smile naman dyan in everything! Balik sa'yo, Igan.
Salamat, love. At ang hirit namin mamaya, taxi, nakabangga ng mga tumatawid sa Commonwealth Avenue, 3 ang sugatan. At silipin po ang Christmas tree na pinalamutian ng mga dekorasyon na kakahalaga ng 11 milyong dolyar. Narito na po sina Susie at Drew. Hindi ka pa rin kasama. Nakalimutan.